Gusto ni Putin na lumikha ng Chernobyl 20 sa Ukraine dahil alam niyang hindi niya kayang manalo sa digmaan sa larangan ng labanan. Kaya sinusubukan niya ang bawat maliit na maruming paraan na alam niya. Ngayon, syempre, hindi siya maaring gumamit ng nuclear bomb dahil ipinagbabawal ito ng kanyang boss sa China. Pero ang kaya niyang gawin ay magdulot ng tinatawag na aksidente na magre-resulta sa isang nuclear na sakuna. Iyan nga ang ginagawa niya. Ang Zaporizhzhia Nuclear Plant, pinakamalaki sa Europa, ay sinakop ng Rusya mula 2022. Alam mo ba, 5 araw ng putol ang kuryente sa pasilidad at mula noon, backup generators na lang ang ginagamit. Napakadelikado ng sitwasyong ito dahil maaring tumagas ang nuclear material sa atmosfera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pakinggan mo na lang ang isang nuclear scientist. Maaring mapunta tayo sa situation na maubusan tayo ng diesel. At maaari itong magdulot ng insidente na makakasira sa aktibong bahagi ng reactor. Maglalabas yun ng radioactive na material sa kapaligiran. Magkakaroon ito ng epekto hindi lang sa Ukraine. Tiyak na magkakaroon ito ng epekto lampas sa mga hangganan ng bansa. Dapat natin itong iwasan. Ngayon, una, talakayin muna natin ng eksakto kung ano ang nangyayari. At pagkatapos ay pag-uusapan natin kung bakit ginagawa ito ng Rusya. Maraming eksperto ang nagbababala na maaari itong mauwi sa isang krisis na katulad ng nangyari sa Fukushima sa Japan noong 2011. Kita mo, noong Marso ng taong iyon, tinamaan ang Japan ng isa sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan ng tao. 7.0 sa Richter scales. Dahil dito, nagkaroon ng malaking tsunami. Umabot sa 14 na metro o 46 na talampakan ang taas ng mga alon na tumama sa Japan. Ngayon, handa ang mga nuclear plant ng Hapon kaya ligtas nilang pinatay ang mga reactor. Pero kahit sa yugtong ito, napakahalaga pa rin ng cooling system dahil kailangang mapanatiling malamig ang nuclear fuel. Gumagamit sila ng backup generators para mapagana ang cooling system. Pero binaha ng tsunami ang silid na iyon at tumigil sa paggana ang cooling system. Dahil dito, nagtagas ang radioactive na material sa hangin at dagat. Dahil dito, nailikas ang 150,000 katao mula sa paligid ng reaktor. Ang aksidente ay naging pinakamasamang nuclear disaster mula noong Chernobyl. At hanggang ngayon, may mga bahagi ng rehiyon na nananatiling restricted dahil sa nangyari. Dahil sa sitwasyong ito, napilitan ang mundo na muling pag-isipan ang kaligtasan ng nuclear. Sa kabutihang palad, dahil sa krisis sa Fukushima, sinailalim ng European regulator sa stress test ang planta ng nuklear sa Zaporizhzhia at napatunayang kaya nitong tiisin ang pagkawala ng panlabas na kuryente. Sa loob ng 72 oras, 3 buong araw yon. Ngunit ang pagkawala ng kuryente ngayon ay 5 araw nang tumatagal. At hindi natin alam kung gaano katagal si Putin bago maibalik ang kuryente. Nagbabala si Pangulong Zelensky tungkol dito nang magsimula ang blackout. Noong panahong iyon, nasa New York siya sa United Nations Summit, nagbibigay ng talumpati at nagbigay ng babala. Noong nakaraang taon sa asembleyang ito, nagbabala ako sa mundo tungkol sa panganib ng mga sakunang dulot ng radyasyon, lalo na dahil sa pananakop ng Russia sa aming Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, ang pinakamalaki sa Europa. Pero walang nagbago, wala talaga. At kahapon muling nawalan ng kuryente ang planta at hindi pa rin tumitigil ang Russia sa pambobomba. Alam nyo na siguro, hindi ginawa ang mga nuclear plant para gumana habang may digmaan. Pero mula nang mangyari ang Chernobyl, mas sineryoso na natin ang nuclear safety. Ibig sabihin, napakatibay talaga ng estruktura kung saan nakaimbak ang nuclear fuel. Matibay na kayang tiisin kahit tamaan ng missile. Malaki ang posibilidad kasi sinubukan na naming banggain ito ng tren at iba pa. At matibay talaga ito. Pero ang isang bagay na hindi nito kayang tiisin ay ang pagkawala ng cooling system. Yan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tubig at kuryente para matiyak na ang nuclear power plant, kahit hindi ginagamit,
ay hindi magiging sanhi ng nuclear crisis. Alam kong may mga gagamit ng argumentong ito at gagawing mas matindi. Ipipilit nilang malayo ito sa paggamit ni Putin ng nuclear bomb. Hindi ako eksperto sa bomba, pero malinaw na hindi naman talaga ako bomba. Eksperto, pero nakipag-usap ako sa isa. Sabi niya, tulad ng sinabi ko, hindi ako eksperto sa bomba. Pero nakita na natin ang ganitong kwento na nangyari na sa Japan. Noon pa, kinailangang ilikas ang 150,000 katao. Ayaw natin mangyari yan sa Europa. At sigurado akong ayaw din ni Putin mangyari yan sa hangganan ng Russia. Kaya ang malinaw na tanong ay, bakit ginagawa ito ng Russia? Well, simple lang ang dahilan ng Russia. Gusto nilang sakupin ang planta at ikonekta ito sa grid ng Russia, hindi sa Ukraine. Nakakonekta na sa power grid ng Ukraine ang planta nuklear ng Zaporizhia noon pa. Pagkatapos sakupin ng mga Ruso ang planta, sinimulan nilang bombahin ang koneksyon ng kuryente. At nitong mga nakaraang buwan, tuluyan na nilang inalis ang koneksyon nito sa power grid ng Ukraine. At ngayon, gusto ni Putin na magtayo ng linya ng kuryente na dadaan sa buong sinakop na teritoryo ng Ukraine at ikonekta ang nuclear power plant sa kanilang Russian grid at sana gumana ulit ang planta. Mukhang itinutuloy ng Russia ang plano nitong muling paganahin ang Zaporizhia Nuclear Power Plant na sinakop nila mula sa Ukraine noong 2022. Ayon sa mga ulat, nagtayo ang Russia ng 80 kilometro ng bagong linya ng kuryente mula sa sinakop na lungsod ng Berdyansk hanggang Mariupol at sa huli sa planta ng Zaporizhia sa timog silangang Ukraine. Ayon sa mga eksperto, ito ay hakbang para muling paganahin ang planta at ilagay ito sa kontrol ng Russia. Unti-unting isinara ang 6 na reaktor matapos ang matinding labanan at mataas pa rin ang pag-aalala sa kaligtasan ng pasilidad. Kamakailan, kinumpirma ng pinuno ng ahensyang nuklear ng estado ng Russia, Rosatom, na ang pagpapalit ng nasirang power grid ay isa sa ilang mahahalagang hakbang na kailangan para muling simulan ang operasyon. Sa madaling sabi, sinusubukan ng Russia na kawin ang planta, tulad ng pagkuha nila ng lupa ng Ukraine. Malamang mababawi ng Ukraine ang planta dahil nasa linya ito ng labanan. Habang may labanan, di natin alam ang mangyayari sa planta. Posibleng sirain ng mga Ruso ang planta kung mukhang matatalo sila at mawawala ito sa kanila para magdulot ng problema sa Ukraine at pagkatapos ay subukang isisi ang krisis na iyon sa mga Ukrainyano. Kaya diretsong sinabi ng Ukraine na di nila aatakihin ang planta. Hindi sila nagpapaputok sa paligid ng planta dahil ayaw nilang isugal ang panganib. Kaya ngayon, sinasamantala ng Rusya ang pag-iingat ng Ukraine at parang ninanakaw na nila ang planta. Habang nangyayari ito, patuloy lang magsinungaling ang mga ministro ng Rusya sa mundo. Mayroon tayong mga video clip ni Sergey Lavrov, ang foreign minister ng Rusya, na nagbibigay ng talumpati sa United Nations at parang kinukumpirma sa NATO na, hoy, wala kaming balak na atakihin ang NATO. Yung drone sa Poland, di naman talaga malaking issue yon. Pakinggan mo na lang. Bukod pa rito, dumarami na ang mga banta ng paggamit ng puwersa laban sa Rusya. Inaakusahan ng Rusya na halos nagpaplano raw umatake sa North Atlantic Alliance at sa mga bansa ng European Union. Paulit-ulit nang itinanggi ni Pangulong Putin ang mga akusasyong ito at nilinaw na walang ganitong intensyon ang Rusya. Gayunpaman, anumang aggression sa aking bansa ay sasagutin ng matibay na tugon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang nangyari noong 2022. Nangyari ito noong Pebrero 10, 2024 na araw, bago inanunsyo ni Putin ang espesyal na operasyong militar at pumasok ang mga tangke ng Russia sa Ukraine. Kung natatandaan ninyo, nag-aalala na ang buong mundo tungkol sa pagsalakay ng Russia bago pa man ito nagsimula dahil nagtipon ang Russia ng daan-daang libong sundalo at maraming kagamitang militar sa hangganan ng Ukraine. Ang dahilan ng Russia ay isa lang daw itong ehersisyong militar. Nag-iensayo lang daw ang tropang Ruso at Belarusian. Wala raw silang balak sakupin ang kahit anong ibang bansa. Sa katunayan, ito mismo ang sinabi ni Sergey Lavrov sa isang pampublikong press conference 14 na araw bago talaga nagsimula ang pananakop. Pakinggan mo ito mismo. Kaya sinabi mo. Sinabi mo rin na may mga ehersisyo sa Belarus. Sabi ni Ginang Ministro Liz Truss, pinakamahalaga ang maiwasan ang digmaan sa Ukraine. Kaya ako narito.
Nakikita ko naman. Alam ko na ang kahihinatnan ng dramang ito ng kanluran, kahit pilit nilang gawing trahedya, mas mukha pa rin itong komedya. Maya-maya malalaman ng mga bansa sa kanluran na natapos na ang pagsasanay ng Russia at Belarus at nakabalik na ang mga tropang Ruso sa Russia. Teritoryo ng Russia, mag-iingay na naman sila doon. Magkakaroon ng malaking ingay noon para patunayan na ang kanluran ay nagtagumpay na pababain ng tensyon mula sa Russia. Alam naman ng lahat yan at sinabi na rin na pagkatapos ng mga ehersisyo laging bumabalik ang mga tropang Ruso sa kanilang teritoryo. Laging bumabalik ang mga tropang Ruso sa kanilang teritoryo. Ngayon, ayon sa kalihim ng panlabas sa United Nations, walang dapat ikapanik ang mga tao. Walang balak ang Rusya na sakupin ang kahit anong bansa. Ang mga jet, mga drone sa Estonia, sa Polonia at Romania ay puro fake news lang. Sinabi rin ni Sergey Lavrov sa publiko na hindi Rusya ang sumakop sa Ukraine. Sinasabing mga Ukrainyano ang nagpasimula ng digmaan kontra mga Ruso. Pakinggan ninyo. At tungkol sa nito? Para sagutin ang tanong mo, plano ba naming salakayin ng ibang bansa? Wala kaming balak sakupin ng ibang bansa, hindi rin namin inatake ang Ukraine. Hindi kami umatake ng militar. Sa huli, isang bagay ang malinaw sa lahat maliban sa mga Ruso. Ang Russia ang nagsimula ng digmaan na ito. At Russia pa rin ang nagpapatuloy nito hanggang ngayon. Hinimok ng United States ang Russia at Ukraine na mag-usap, magkasundo sa tigil putukan, at talakayin ang pangwakas na kasunduan sa kapayapaan. Sumang-ayon na ang Ukraine sa lahat ng ito ng walang kondisyon at ayaw pa rin ng Russia na umupo sa negosasyon. Ngayon, hindi ako ang nagsasabi niyan. Talagang pro-Ukraine ako. Kita nyo naman sa mga video dito sa channel na ito. Galing yan kay United States Vice President James David Vance. Maging prangka na lang tayo ngayon. Ngayon, hayagan na niyang inaamin na Russia ang tumatanggi sa kapayapaan. Matagal nang nais ng Ukraine ng kapayapaan, ngunit patuloy itong tinatanggihan ng Russia. Ito ang pahayag na ginawa niya ilang oras lang ang nakalipas. Ikaw, nagtanong siya, ano ang nagbago? Sa tingin ko, nagbago ang aktual na sitwasyon. Maraming pinapatay at nalulugi ang mga Ruso. Wala silang gaanong nagawang resulta. Nakatuon kami sa kapayapaan pero kailangan ng dalawang tao para magkaayos. Sa kasamaang palad, nitong mga linggo, tumanggi ang mga Ruso makipag-usap o makipagpulong sa mga Ukrainyano. Tumanggi silang dumalo sa trilateral meeting na kasama ang Pangulo o opisyal ng administrasyon na posibleng makipag-usap sa mga Ruso at Ukrainyano. Sa amin, nais namin ng kapayapaan dito. Simula pa ng administrasyon, hinahangad namin ang kapayapaan pero kailangang magising na ang mga Ruso at tanggapin ang realidad. Maraming namamatay pero wala silang napapala. Ilan pa bang tao ang kaya nilang isakripisyo? Ilang tao pa ang kaya nilang patayin? Para sa napakaliit, kung meron man na pakinabang sa militar doon sa lugar na yon, sa tingin ko sana hindi na ganun karami ang sagot. Pero tiyak na ang pananaw namin dito ay patuloy kaming magsusumikap para sa kapayapaan at umaasa kaming magising na ang mga Ruso sa totoong nangyayari sa lugar.